Ang pinakakaraniwang nakakahawang sakit sa mga magsasaka ay ang sakit na dala ng garapata tick. Ang sakit na ito ay may mataas na posibilidad na maekspose ang mga magsasaka na madalas magtrabaho sa mga bukirin dahil sa masaganang damo sa kanilang kapaligiran. Ang mga sakit na dulot ng mga garapata ay kinabibilangan ng Tsutsugamushi at ang severe fever with thrombocytopenia syndrome o SATS. Kabilang dito, ang Tsutsugamushi ay isang sakit na nakakahawa na madalas na nangyayari mula Oktubre hanggang Disyembre. Bigla ang lagnat at panginginig, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, ubo, pagsusuka at iba pang sintomas ang kasama nito at karaniwang lumalabas ang mga sintomas na ito 1 hanggang 3 linggo pagkatapos makagat ng garapata. Ang mga larva ng hair mites ay napakaliit kaya mahirap makita. Gayunpaman, kapag nakagat ng garapata, magkakaroon ng sugat sa nakagat na bahagi at pagkatapos ng 2 bawas 3 linggo, magkakaroon ng itim na scab. Ang laki ng itim na paltos ay kasing laki ng kuko ng lalaki at makikita ito ng mata. Sa makatuwid, ang itim na paltos na ito ay isang napakahalagang palatandaan sa diagnosis ng Tsutsugamushi. Ang malubhang febrile thrombocytopenic syndrome o SATS ay karaniwang nangyayari mula Setyembre hanggang Oktubre. Ngunit sa mga nakaraang panahon, nagaganap din ito sa tagsibol at tag-init kaya kinakailangan ang pag-iingat sa lahat ng panahon maliban sa taglamig. Ang incubation period ay 4 hanggang 15 araw at sa simula, ang mga sintomas sa digestive system tulad ng mataas na lagnat, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, at kawalan ng ganang kumain ang pangunahing lumalabas. Ang garapata ay may sukat ng mga 2 sentimetro at ang tagal ng pagdapo nito ay mga 1 linggo kaya't maaring mabawasan ang posibilidad ng impeksyon sa pamamagitan ng paghahanap at pagtanggal ng mga garapata sa katawan. Ang pinaka-epektibong paraan upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng mga garapata ay ang pigilan ang pagka-expose sa mga garapata upang hindi makagat. Para dito, kailangan magsuot ng damit na nagpapababa ng pagkaka-expose ng balat habang nagtatrabaho sa bukirin. Magsuot ng sombrero, bandana, mahabang manggas at mahabang pantalon, arm sleeves, guantes, medyas at bota. Sa pagkakataong ito, ang mahalaga ay higpitan ang manggas at bukong-bukong. Bukod dito, mahalaga ring mag-spray ng sapat na tick repellent bago ang nagawain sa bukiri. Tiyakin ang tagal ng bisa ng produkto at ispray ito ayon sa tamang agwat ng oras. Sa oras ng pahinga sa mga gawaing pang-agrikultura, mas mabuting gumamit ng banig kaysa umupo sa sahig at pagkatapos ng mga gawaing pang-agrikultura, dapat ihiwalay ang mga damit sa ibang labahin at labhan ang mga ito ng hiwalay at maligo o magpahangi. Kapag naliligo, siguraduhing maingat na tingnan ang mga sugat na kagat ng garapata o kung may itim na scab.